So hello mga kulishop, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito na naman tayo sa Sitio Ragatan, Bangkot, Indang, Cavite, no? Ayan po yung anak ko nag-e-scooter. And then, ito po yung ating bagong biling bike, second hand na bike, no? Tinetesting na rin natin, niro-road test natin dito. And ayun po yung misis ko na bagong reband. Ayan. So, mag-update lang ako guys, ano, meron lang akong mga ilang updates dito sa sasakyan natin. Regarding dun sa mga inilagay natin dati, no? And meron lang akong isang itatopic ngayong araw na to. Medyo mabilis lang yung video na to dahil medyo pahapon na po kami nakarating dito sa lugar. Alright, so unahin na po natin yung ating, kumusta ba yung ating Marpa na coolant na nilagay dito sa ating sasakyan, ano? Alright, so after ilang months ng paggamit natin, siguro mga 2 months yata or 3 months na paggamit natin ng Marpa, unfortunately guys, parang na-expired siya kasi yung kulay nga nung ating coolant ay naging kulay, dito natin pasingawin sa reserve. So ganun lang guys yung technique natin, no? Para hindi tayo masirita ng mainit na tubig. Ayan. Pag magbubukas tayo nitong ating radiator cap, lalo na pag mainit yung ating makina, doon nyo po buksan sa reservoir. Yan, para doon sumingaw yung pressure. Alright, so update lang po, no? Ito ang itsura niya ngayon. Ayan, kulay tubig na po talaga siya. Kulay tubig na. Ayan, oh. Wala na siyang ka-green-green na kulay. Ayan po. At doon sa ating reservoir, tingnan natin kung makikita. Ayan, mag-green-green pero hindi na siya ganun ka-berde. Ayan, so yun po. So gaya po ng nasabi nung isa kong subscriber or isa nating kasamahan, nung nagamit din niya daw po ito, madaling mawala yung kulay green. So para siyang na-expired agad. Ayan, so yun yung kanyang comment dun sa Marpa na brand na nabili natin. So although mumurahin lang po talaga kasi yung nabili natin na coolant na yun, ano, tinry lang din natin. Sa cooling system naman, yun, i-update ko na rin kayo using our Flamingo na radiator leak stopper. So after several weeks and months na paggamit natin, ano, patuloy pa rin po na walang tagas yung ating radiator. Ayan, makikita nyo po. So wala po siyang tagas, tuloy-tuloy na po yung ano niya, yung wala na po, hindi nagbabawas yung ating radiator, ano, hindi na nagbabawas. Ang problema lang po dun sa ating, ang naranasan ko na po dun sa ating Flamingo radiator leak stopper is doon po sa ating radiator at saka doon sa ating reservoir nung ako'y naglinis, mayroong mga residue na paunti-unti, no? May mga residue na parang mga pulbos-pulbos. Ayan. So ngayon hindi makikita kasi hindi umaandar yung makina, pero meron siya mga parang pulbos-pulbos na naiwan. So hindi ko alam kung yun ang mga sumisiksik sa butas. Malamang yun yung mga sumisiksik sa butas ng radiator, ano, doon sa leak ng ating radiator. At hindi ko rin po sure kung naka-apekto siya dun sa cooling system natin. Kasi po, sa naranasan ko, parang mas mabilis na uminit yung aking makina ngayon kaysa dati. So, syempre, sa araw-araw natin gamit yung sasakyan natin, mararamdaman natin yun na, or manonotice natin na parang mas mabilis siyang uminit compared, or mabilis siyang makarating dun sa normal operating temperature niya compared sa dati. So I don't know kung gawa yun ng radiator leak stopper natin or dahil sa expired na or parang expired na yung ating coolant. So dalawa yung iniisip ko doon na dahilan. So ang gagawin ko nga sana para masolusyonan ko kung alin yung sanhi ng ating pagtaas ng temperature. Hindi naman na actually tumataas ng going to overheat. Medyo mas mabilis lang siyang uminit compared sa dati. Ang unang hinala ko is yung ating Flamingo radiator leak sealant or radiator leak stopper.
medyo bumara dun sa ating radiator, no? Isa sa mga ano ko yun, isa sa mga tingin ko. At naapektuhan ngayon yung pag-ikot ng coolant natin. Pero dahil hindi ako sure at medyo mahal, syempre magpababa ng radiator, syempre ipapababa natin. Pag pinababa natin siya, automatic tapon din yung ating coolant. So dalawa yung ating magagastos doon. Radiator, yung coolant natin, at saka yung palinis nung or pa-overhaul ng radiator. Ngayon, ang isa ko pa naman na iniisip is yung coolant mismo, yung na-expired na coolant, ano? Yun, so ang hinala ko naman is yung coolant, yung isang coolant. So ang gagawin ko, dahil nga medyo mahal yung coolant, bumili na naman ako ng coolant. Nag-order na ako sa Lazada. Meron na akong ibang brand ng coolant na gagamitin, pero hindi ko muna siya maisalin para matest dahil nga baka due for overhaul na siya. So sayang naman yung ating coolant, matatapon lang din, no? Since nawala na naman siyang leak, parang hindi natin yun yung priority natin para magpalit tayo ng coolant. Alright, so ang inisip ko guys is, eto, bumili ngayon ako ng yan, distilled water, no? Bumili ako ngayon ng distilled water, Aqua Spring 6 liters. 40 pesos lang po ito sa Dali store. Yan. So hindi ko pala naisasalin. Naka-standby lang diyan, no? So ang gagawin natin guys is i-drain muna natin itong coolant na nakalagay dito. And then isasalin na natin ng distilled water. O again, okay lang naman na distilled water yung ating ilagay, wag lang mineral water. And dahil nga mura lang siya, 40 pesos lang, no? Bibili rin tayo or sasamahan lang din natin siya ng combination ng coolant na nasa bote, yung inihahalo sa mismong tubig, no? Hahaluan lang natin siya and then i-observe ko ngayon kung ano yung magiging effect. So para malaman natin kung yung panis na coolant ba or yung expired na coolant ba ang problema or yung radiator mismo na barahan. Ayan. So para hindi naman sayang, no? Kung masayang man yung distilled water, at least 40 pesos lang yung ating magagastos plus yung coolant na nasa can. Nakalimutan ko lang bumili ngayon guys, no, habang pauwi kami dito, nakalimutan ko lang dumaan sa auto supply para makabili. So sana na-drain na natin at na-testing na natin, matetest na natin kung yun nga ang dahilan, ano. Ayan. Tsaka na natin ipababa yung ating radiator pag talagang palagay natin barado na siya kasi wala namang siyang leak, sayang naman. Alright, so ibig sabihin effective pa rin yung ating radiator leak stopper. Kaya lang, yun nga, siguro dapat alam natin kung gaano kadami yung ilalagay natin para hindi naman siguro bara dun sa ating system. Pero according naman dun sa kanilang lalagyan or sa kanilang product, hindi naman siya nakakaklag ng cooling system. Kaya yun, i-update ko na lang kayo guys kung yung bang coolant or yung barado ang radiator, yung sanhi ng mabilis na pagtaas ng ating temperature. Pero hindi po siya umaabot ng overheat. And then nasa cooling system na rin naman tayo, i-discuss ko na rin yung pag umiimpis itong ating radiator hose, lalong-lalo sa upper radiator hose, no? Pag kayo nagbabiyahe at yan umimpis, pumayat, no? Parang nag-shrink habang kayo bumabiyahe. Ang dahilan po niyan is yung ating thermostat. So hindi po siya nag-o-open pag ganun, no? So anong nangyayari kasi, ikot ng ikot yung ating water pump, kuha ng tubig dito sa radiator natin, ibabato sa makina. Yung paglabas naman ng coolant dito mahina, so ang mangyayari, hihigupin ngayon, magkakaroon ng pressure na paghigop. So dahil mas maunti yung lumalabas dahil barado nga yung ating thermostat or hindi siya bumubukas, iimpis ngayon yan, or bumukas man siya, maliit, so hindi na siya bumubuka ng tamang buka niya. So ang mangyayari, parang sinisip-sip ngayon to, kaya iimpis yung ating radiator hose. So yun yung dahilan. So baka na-experience ninyo, ipacheck nyo po yung ating thermostat. Ayan.
So, minsan barado rin yung barado rin yung radiator kasi higop lang siya ng higop, hindi makabalik agad. Hindi agad makababa yung mga hinihigop ng ating water pump, kaya nagkakaroon din ng pressure at umiimpis yung ating radiator hose. Medyo delikado po yun dahil pagka ito po ay nasobrahan ng impis, unang-una pwede kayo mag-overheat or worst, mabutasan kayo ng radiator hose dahil sa sobrang impis niya. Ayan po yung ating mga updates, and update na rin po, kasama po itong ating naubos na po yung ating isang bote ng pabango na cherry blossom sa ground zero na car freshener. Yung isang bote pong ganito, hindi ko alam kung gaano tumagal, pero parang 3 months na pa-spray ako. Araw-araw ko nag-spray sa carpet pag ako'y papasok. So umabot siya ng 3 months. And then, ito tinry ko ngayon yung marine squash nila. Mabango din guys. Mas tumatagal yung bango nito at saka ang amoy nito, mas machong amoy compared dun sa cherry blossom na fragrance nila. Ayan. So, yun yung update natin. Ano pa ba yung pwede nating i-update? So, yun lang po siguro muna, no? Wala na tayong iba pang ma-vlog. May topic. So, ayun nga guys. Pasensya na nga kayo kung hindi tayo masyado nakapag-vlog regarding dun sa sasakyan natin kasi unang-una wala na tayong maitopic dahil wala nasisira sa sasakyan natin, wala naman tayong maging problema, wala rin naman tayong may i-upgrade, dahil sabi ko nga gusto ko yung halos stock lang siya. Kung mag-upgrade man, hindi yung sobrang malaking upgrade, no? Ayan. So kaya eto yung pinagkakabalahan natin ngayon, bike. So yung isa kong bike hindi ko nadala. Ito na lang yung 27.5 natin na Paxter na bike, no. So dun sa likod niya nagkasya naman tong 27.5, kasya rin siya, pero hindi siya kasing luwag katulad nung 26ers natin. I don't know kung kasya pa yung bike ng anak ko. Parang kasya pa rin naman, pero dahil nga kanina nagmamadali kami, ang nadala lang namin is yung kanyang scooter. At maluwag pa naman. Yun, ganun kalaki yung likod ng sasakyan natin para magkasya yung dalawang bike. Okay? Sulit na sulit yung space natin. Eto, i-update ko rin ulit kayo pagka may time tayo, mabuksan natin to. Kasi nasa 1 taon na yata na nagbukas tayo nito. Tingnan natin kung talaga bang super sulit yung ating oil catch can. Ayan. So wala pa naman akong ibang napapalitan nga guys kasi yun nga, okay na okay pa rin siya. Napaka low maintenance talaga nitong sasakyan natin. Halos walang masira-sira talaga. Kumbaga sabi nga ng iba, tangke. Ayan. May nasira nga, radiator. Naglagay tayo ng leak stopper. Hindi, nawala na. Nawala na yung leak. So, next naman siguro, gusto ko sana yung pinag-iisipan ko, yung spacer. Para lumabas-labas ng konti yung gulong. Kaya lang nagdadalawang isip nga ako. Dahil may mga bad reviews pagdating doon sa spacer So I'm thinking kung mags na lang yung ipapalit or spacer, pinag-iisipan pa nating mabuti dahil meron tayong project ngayon sa natin. Gaya na sabi ko, may project tayo dun sa lupa natin sa Sugarland Estate. May dumating kanina, ayun, sina Kuya Sherwin, yung mga pinsan ko. May activity sila dun sa bandang dulo, Magsusulit-sulit na lang po muna siguro ako ng pagbabike ngayon. Ito, kanina pa yung anak ko na may hiling na magbike daw kami, maglaro kami. Nais ko nga po pala magpasalamat dun sa mga patuloy na sumusuporta sa Kulit Shop kahit na hindi natin topic yung sasakyan natin. May nanonood pa rin ng ating mga vlogs, no? Hindi ko na po kayo may shoutout isa-isa dahil baka magkaselosan pa yan, no? Alright, so hanggang dito na lamang po. At sana po mini-embag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! So guys, gagamitin ko muna itong bike natin. Try natin yung feeling ng 27.5 pag ginamit natin.